Narinig mo na ba ang Crestwood Mall? Isang abandonadong shopping center sa gitna ng lungsod, kung saan sa gabi ay hindi lang kadiliman kundi isang bagay din hindi karaniwan, may nakakubli, tahimik. At may ilang mga tao, ang mga bantay sa gabi na nakapasok doon at hindi na muling naging katulad. Mahigit 15 taon na akong security guard. Nagtrabaho ako ng lahat ng uri ng night shift mula sa maliliit na grocery store hanggang sa mga desyerto na bodega. Pero never has been a place that made me shiver like Crestwood. Noong una, akala ko trabaho lang, simple, normal. Hanggang sa napagtanto ko na sa kadiliman ng Crestwood, may mga tuntunin na hindi mo maaaring baliwalain. Mga panuntunan na walang gustong sabihin sa iyo. Unang gabing pumasok ako doon, iba ang atmosphere. Dahan-dahang bumukas ang automatic doors na parang ayaw nila akong pasukin. Ang madilim na mga ilaw, ang malamig na mga pasilyo na walang katapusang umuunat na parang walang katapusan sa parehong oras at espasyo. At pagkatapos, napagtanto ko na hindi lang ako isang taong dumating upang protektahan ang mall na ito, ngunit bahagi rin ng isang kakaibang laro ng kaligtasan, kung saan kung magkamali ka, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. May mga bagay na hindi nakikita ng hubad na mata, ngunit mararamdaman ng bawat buhok sa iyong katawan. Nakatayo ang mga anino, ngunit palaging pinapanood ka. Mga buntong hininga na umaalingaw sa mga pasilyo. Mga yabag na hindi tao, at mga bulong mula sa mga lugar na kinalimutan na ng panahon. Alam ko, kapag naririnig mo ito, maaari mong isipin na nag-ilusyon ako, nagkukwento ng mga walang basehang multo. Pero papatunayan ko sa iyo na ang Crestwood Mall ay hindi lamang isang abandonadong shopping center. Ito ay isa pang mundo, isang hindi nakikitang bitag, at ako ang nakulong dito. Umupo, sindihan ang iyong screen, at hayaan mong ikwento ko sa iyo ang kwento ng aking huling gabi sa Crestwood, isang kwentong hindi mo malilimutan. At ngayon, maghandang sumama sa akin sa paglalakad sa madilim na pasilyo kung saan ang bawat hakbang ay maaaring huli mo. Mahigit 15 taon na akong security guard, hindi dahil ito ang pangarap ko noong bata pa ako, kundi dahil ito ang nagbayad ng renta, bumili ng pagkain, at pinigilan ang aking buhay na tuluyang masira. Nagtrabaho ako sa iba't ibang lugar, mga mom and pop store, cold storage warehouses, gabi-gabi na mga gasolinahan, maging ang mga natutulog na bingo hall. Hindi kaakit-akit ang trabaho, naglalakad lang, tumitingin sa ilang lumang screen ng kamera, tinitiyak na walang nagnakaw ng microwave. Habang tumatagal, nagsimula na akong mapagod. Ang trabaho ay monotonous, ang sweldo ay flat, at ang mga gabi ay tila walang katapusan, na may tanging kadiliman at kalungkutan upang makasama ako. Kailangan ko ng pagbabago, bagong pagkakataon, at pagkatapos, nakakita ako ng job posting para sa night shift sa Crestwood Mall. Crestwood Mall, parang pamilyar ang pangalan. Isang dating mataong mall, dating puso ng lungsod. Ngunit ngayon, isa na lamang itong multo ng nakaraan. Sarado na ang malalaking tindahan, maliit na bahagi lang ng lugar ang nagsisilbing liwanag sa malalalim na ilaw, natatakpan ng alikabok at basura ang mga daanan. Wala nang tawanan, wala nang hustle and bustle tulad ng dati, katahimikan na lang hanggang sa kiligin ang mga tao. Nagpasya akong tumawag. Hindi nagtagal ang tawag. At noong hapon din iyon, nakatakda akong makipagkita kay Emma Thornton, ang mall manager. Isang matangkad na lalaki na may pilak na buhok, nagmamadali ngunit malamig ang itsura, na para bang laging may dalang sikreto na hindi masabi. Walang gaanong salita si Emma Thornton. Ang panayam ay kasing bilis ng isang checklist. Mayroon ka bang karanasan bilang isang security guard? Kaya mo bang magtrabaho sa gabi? Kaya mo ba ang pressure? Walang papeles, walang background check, walang komplikadong administrative procedures. Simula na lang ngayong gabi.
Hawak ko ang tanging susi, ang susi ng opisina ng seguridad at ilang emergency exit. Binigyang diin ni A. Thornton ang oras, 11:00, naroon sa oras. Pag-uwi, nag-impake ako. Isang simpleng uniforme, isang lumang flashlight sa mesa, isang handheld radio na may password na nakasulat sa likod ng isang instruction sheet. Ang aking kalooban ay halo-halong pananabik, takot, at kuryosidad tungkol sa hindi alam. Ang pagpasok sa Crestwood Mall sa unang pagkakataon sa gabi ay isang ganap na kakaibang karanasan kaysa sa araw. Madilim ang mga ilaw, mahaba at madilim ang mga pasilyo, at napakatahimik na naririnig mo ang kabog ng iyong puso sa iyong dibdib. Ang hangin na sumisipol sa mga bintana, ang tunog ng mga yabag na umaalingaw sa walang laman na espasyo, lahat ng ito ay lumikha ng hindi maipaliwanag na pakiramdam, isang ginaw na nagmumula sa loob. Noon ko napagtanto, ang Crestwood Mall ay hindi katulad ng ibang lugar na pinagtatrabahuhan ko. Ito ay hindi lamang isang abandonadong mall, ito ay isang madilim na maze, isang lugar kung saan ang mga bagay ay hindi lamang tahimik o desyerto. At ako, isang normal na tao lang na pumasok sa lugar na yon, na may susi, uniforme, at isang set ng mga patakaran na hindi ko alam kung makakaligtas ako para sundin. Sa pangalawang gabi ko sa Crestwood, nakilala ko si Keller, isang janitor na mahigit isang dekada na sa mall. Hindi siya katulad ng kahit sinong nakilala ko. Ang kanyang mukha ay kalyo, ang kanyang malalim na mga mata ay nagtataglay ng mga lihim na hindi maaaring pangalanan. Ang kanyang boses ay mababa, puno ng parehong pagod at babala. Bago ka lang, ha? Tumingin sa akin si Keller, matalim ang kanyang tingin. Hindi ito katulad ng ibang lugar. Kung gusto mong mabuhay sa gabi, kailangan mong maunawaan ang mga patakaran. Ninisyan ko. Rules! Niloloko mo ba ako? Abandoned mall lang ito. Hindi siya tumawa. Iniabot lang niya sa akin ang isang punit na papel na may nakasulat ngunit malinaw na mga linya. Ito ay ang survival rules, sabi ni Keller, isang koleksyon ng mga bagay na natutunan ng mga nakaraang gwardiya upang mabuhay sa Crestwood. Ang bawat panuntunan ay binasa ng dahan-dahan ni Keller, tulad ng isang sumpa, isang mapa sa pamamagitan ng kalituhan ng kadiliman. Huwag tumingin sa mga manikwin pagkatapos ng hating gabi. Ang mga ito ay hindi lamang walang buhay na mga bagay, sabi ni Keller. Tignan mo lang sila ng matagal, o mas masahol pa, tingnan mo sila sa mata, at malalaman mo kung ano ang tunay na takot. Kung makarinig ka ng mga inday na nagmumula sa lugar ng paglalaruan ng mga bata, huwag na huwag kang lalapit sa kanila. Nakarinig ako ng tawanan, maliliit na yabag sa dilim, kahit na alam kong nakalock ang lugar buong gabi. Huwag mag-imbestiga sa mga boses o bulong na nagmumula sa mga saradong tindahan. Maraming isang mausisa na security guard, sa pag-aakalang siya ay matapang, tumakbo upang mahanap ang walang sinuman, lamang upang marinig ang mga dayandang sa kanyang ulo. Sarado ang mga pintuan ng seguridad mula 4 oras 30 minuto ang pataas, at huwag buksan ang mga ito kahit na may kumatok. Iyon ay kapag ang mga bagay na hindi dapat naroroon ay nagsisimulang magpakita ng kanilang mga sarili. Sinabi sa akin ni Keller ang tungkol sa mga kakila-kilabot na pangyayari na kanyang nasaksihan. Ang mga bantay na nauna, maraming namatay, maraming nawala ng walang bakas. Ang ilan ay natagpo ang patay sa pasilyo, ang ilan ay nagsabing sinusundan sila ng mga invisible figure sa buong gabi. Ngunit walang pinayagang umalis, walang pinayagang sumuko. Nung una, hindi ako naniwala. Akala ko gumagawa siya ng mga bagay para takutin ako.
Ngunit sa pagdaan ng bawat gabi, may mga kakaibang bagay na nagsimulang lumitaw sa aking mga mata. Sa ikatlong gabi, nakita ko ang mga manikwin na hindi na nakatayo. Napakabagal nilang kumilos, ang bawat hakbang ay kasing liwanag ng usok, ang walang buhay nilang mga kamay ay umaabot na para bang susunggaban ako. Hindi ako naglakas loob na tumingin ng diretsyo, naglakas loob lang na sumulyap ng mabilis at saka mabilis na umalis. Isang figura ang lumitaw sa salamin sa pasilyo, isang figura na kamukha ko, ngunit hindi nakasin, kalahating segundo na mas mabagal na nagpapanginig sa akin sa takot. At ang tunog ng isang sanggol na umiiyak mula sa saradong play area, isang tunog na parehong malambot at basag, tulad ng isang sigaw para sa tulong mula sa ibang mundo. Sa mga sumunod na gabi, hindi ko na mapapansin ang mga pangyayaring ito. Ang aking isip ay unti-unting nahugot sa isang nakakabaliw na puyo ng tubig sa pagitan ng katotohanan at bangungot. Nagsimula akong maunawaan na ang code ay hindi lamang isang simpleng babala, ngunit ang marupok na hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan, sa pagitan ng pag-iral at pagkawala. At ako, isang normal na tao, bago sa trabahong ito, ay kailangang matutong mabuhay sa dilim sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kakaibang alituntunin na walang gustong aminin. Tuwing gabi, sa pagsapit ng orasan sa hating gabi, hindi na ang Crestwood Mall ang tahimik at ligtas na lugar na naisip ko. Naging madilim na maze kung saan ayaw matulog ng mga multo. Naramdaman ko ang sarili kong binabantayan. Lumitaw at naglaho sa mga security camera ang malasyado na figura. Kung minsan, ang mga screen ng kamera ay tila nakajam, ang mga imahe ay nasira hanggang sa punto na gusto kong tumakbo. Pero hindi ko kaya. Walang choice kundi harapin ito. Ang escalator, sabi ni Thornton, ay matagal nang tumigil sa paggana. Ngunit isang gabi, bigla itong umugong, ang mga hakbang ay tuloy-tuloy na pataas-baba sa dilim. Kumikislap ang mga ilaw sa hallway na parang senyales na may mangyayari. Bumalik ako sa kamera at nakita ko ang silhouette ni Keller. Ngunit ang imahe sa screen ay hindi na ang matitigas na lalaking may malalim na mata. Ang kanyang anino ay baluktot, deformed na parang natutunaw na wax. Ang kanyang mukha ay tila nababanat, naglalagas sa bawat segundong lumilipas. Naalala ko ang mga panahong hindi ko sinasadyang lumabag sa mga patakaran. Isang gabi hindi ko sinasadyang tumingin ng diretsyo sa isang manikwin na nakalagay sa isang tindahan ng damit. Tuloy-tuloy na bumukas at patay ang mga ilaw sa tindahan. Tila nabuhay ang mga manikin, dahan-dahang umiikot sa bawat hakbang ko. Bumilis ang tibok ng puso ko, bumuhos ang malamig na pawis sa noo ko. Sa ibang pagkakataon, umalingaw ang tunog ng mga bata sa play area, dahilan para mausisa akong lumapit. Tila nilamon ako ng dilim, ang tunog ay naging malungkot na sigaw, pagkatapos ay naging di nakikitang mga bulong na nakapalibot sa akin. Unti-unting gumuho ang isip ko, parang higanteng bato ang bigat ng pakiramdam ng kalungkutan. Sa tiwangwang na espasyong iyon, para akong isang nawawalang tao, na itinapon sa mundong hindi ko pag-aari. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang iyon, tanging si Keller lang ang nakapagparamdam sa akin ng kaunting katiwasayan. Gayunpaman, ang kalabuan ng kanyang pagkakakilanlan ay palaging nagpapahina sa akin. Minsan siya ay isang kasama, minsan isang tahimik na presensya. Ang mga babala ni Keller ay hindi kailanman tahasang, ngunit sila ay implicit. Sinabi niya na walang makakaalis sa Crestwood Mall nang hindi sumusunod sa mga patakaran, na ang mall ay higit pa sa isang lugar ng trabaho, ito ay isang hindi nakikitang bitat.
Nakatayo ako doon, mag-isa sa maliit na security office, nakatingin sa screen ng camera. Ang dilim sa labas ay hindi lang kadiliman. Maaaring lamunin nito ang aking kaluluwa kung hindi ako mag-ingat. At nagsimula akong maunawaan, sa Crestwood Mall, walang swerte ang kaligtasan. Ito ay isang labanan sa aking sarili, sa mga multo na hindi nakikita ng mata, at sa mga kakaibang alituntunin na pinilit kong sundin o bayaran ng aking buhay. Hindi natapos ang night shift sa Crestwood Mall nang umalis ako sa building. Hindi lang nanatili sa mall ang multo, sinundan ako nito pauwi, parang invisible monster na hindi matatakasan. Sa tuwing tumitingin ako sa salamin, ang aking refleksyon ay hindi ganap na tumutugma. Ito ay kalahating segundo na mas mabagal kaysa sa akin, kung minsan ay nakatingin sa akin ng isang blanko, pinagmumultuhan na tingin. Nakarinig ako ng mga yabag sa sarili kong bahay. Walang tao, tanging ang tunog lang ng mga yabag, umaalinggaw sa mga silid, pinapanatili akong gising magdamag. Ang mga ilaw sa aking bahay ay nagsimula ring kumikislap ng hindi maayos. Kumikislap tulad ng mga ilaw sa pasilyo sa mall, kung saan hindi naaalis ang dilim. Then one day, nakatanggap ako ng letter. Walang postmark, walang nagpadala. Isang nakasulat na linya lang, iniwan mong bukas ang pinto. Pakisara ito bago mag-negatibo 11 Yefi. Hindi ko alam kung ito ay isang babala o isang sumpa. Ngunit mula noon, ang takot ay naging mas naroroon kaysa dati. Sinubukan kong takasan ang multong iyon, lumipat ng bahay, lumipat ng trabaho, kahit naghahanap ng trabaho sa mga kakaibang lugar. Ngunit sinusundan pa rin nito ang bawat hakbang ko, pinagmumultuhan ang bawat pagtulog ko, ang bawat iniisip. Hinanap ko ang ibang guard na nagtrabaho sa Crestwood Mall. Ang ilan ay naglaho ng walang bakas, ang iba ay namuhay ng mga buhay na pinagmumultuhan, nakakatakot na tahimik. Hindi nila matakasan ang multong iyon at ako rin. Ang Crestwood Mall ay higit pa sa isang lugar upang magtrabaho. Ito ay isang hindi nakikitang bitad, isang puwersang nagbigkis sa akin dito. Hindi ako makatakas, hindi ako makatakas. Nabubuhay lang ako sa patuloy na takot, sa madilim na kadiliman na ibinaon sa akin ng mall. Sa mahabang gabi sa Crestwood Mall, natutunan ko ang isang kakilakilabot na aral na marahil ay walang gustong maranasan. Ito ay ang kabigatan ng pagsunod sa mga hindi nakikitang panuntunan, mga panuntunan na hindi nakasulat sa papel, walang nagtuturo, ngunit tinutukoy ang iyong kaligtasan. Napagtanto ko na may mga bagay na umiral na lampas sa pangunawa ng tao, mga di nakikitang multo na hindi mo nakikita, hindi matatakasan. Nagtago sila, nanonood at naghihintay. Hindi lahat ay mapalad na makatakas sa kanila. Hindi lahat ay matapang na harapin sila. Kaya kung iniisip mong magtrabaho sa mga katulad na lugar, mga abandonadong shopping center, mga lugar kung saan madilim ang gabi, pag-isipan mong mabuti. Dahil ang dilim ay hindi lamang kadiliman. Maaari itong maging isang bitag na hindi mo mahulaan, hindi makakatakas kung hindi mo susundin ang mga alituntunin na tanging nauunawaan lamang ng mga nauna. Hindi ko alam kung kailan ako tatawagan pabalik. Nandoon pa rin ang Crestwood Mall, sa dilim, nagkukubli na parang halimaw na walang tulog. At marahil sa ngayon, ang multo ay nanonood sa iyo, naghihintay para sa iyo, nang hindi mo alam. Tandaan mo ang sinabi ko. Dahil sa dilim, iisa lang ang tuntunin, sumunod o mawala ang lahat.